Habang naguhugas si Grayson ng pinggan, tumayo si Sandra at yumakap sa likod nito. She hugs him tight and he didn't protest of what she did. She was enjoying it till Grayson was done. Tinanggal niya ang gloves at apron, saka humarap dito. Grayson? Tawag niya rito. Tugon naman ang lalaki. Parang ang baho mo ngayon. Seryosong sabi ni Sandra. Napatigil naman si Grayson, saka inamoy ang sarili. Hindi naman siya mabaho. Ano na naman kaya ang kinain ito? Naitanong ni Grayson sa sarili. Tumatawa naman si Sandra, saka iniwan siya sa kusina. Sumunod naman siya rito na nakakunot ang noo. Naabutan niya ito na may hinahanap sa bag niya. What are you looking? Tanong niya rito. Lumingon naman ito sa kanya na nakapangulumbaba. My phone. He take it while she was in the kitchen. Kahit walang signal roon, ay nais pa rin niyang makasiguro. Ayaw niyang makita itong nasasaktan. He can't take it seeing her in pain. Where did you put it? Tanong niya rito saka tinulungan ito, kunwari sa paghahanap. In my purse. Sagot ni Sandra. Did it fall somewhere or you just misplaced it? No, hindi ko naman yun nilabas simula nang makarating tayo rito eh. Sagot ni Sandra habang naghahanap. Just forget it. Wika ni Grayson, saka yumakap sa dalaga. Mahanap rin natin yan. Let's just enjoy the night. Let's go outside. There's a plane platform at the back. We can watch stars clearly. Suwestyon ito. Sumang-ayon lang siya, saka nagpahatak na rito. He even carries her hanggang sa makarating sila sa isang plane platform na semento, saka nilagyan nila ng cover at ipinwesto ang comforter para hindi masyadong maginaw. Excited naman si Sandra na tumabi sa kanya, saka sumandal sa balikat niya. Hinila naman niya ang comforter, saka ikinumot sa kanilang dalawa. Wala kasi siyang mahanap na ibang mahaba na tela, kundi ito, kaya yun lang ang ginamit niya. Iniyakap niya ang sarili kay Sandra, saka mahigpit na yumakap dito. Grayson? Tawag ng dalaga. Tumingin naman siya rito, saka umupo at humarap sa kanya. I love you. Wika nito saka dumukwang at humalik sa kanya. Nabitawan niya ang comforter, saka hinawakan ng mukha ng dalaga para tugunin ang halik nito. Tumagal pa ng ilang segundo nang maghiwalay sila. Hinihintay ni Sandra na sumagot si Grayson. Ngunit ang sumunod ng nangyari ay muli nilang dinama ang bawat isa. Pinaramdam kung ano ang laman ng mga puso nila. When she woke up, she was already in the cottage, sleeping beside Grayson. Do you love me too? Naitanong niya sa natutulog na lalaki. They came here with Grayson's face terrible. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha niya habang bumabiyahe sila rito. She's wondering kung ano ang problema nito sa kumpanya. Humalik lang siya sa labi nito saka yumakap sa bewang nito at pumikit. She's happy that he spent time with her, kahit busy ito sa trabaho. She even falls to this man who takes good care of her and responsible for all the things he did. Kahit minsan, ay masyadong mainit ang ulo nito. Grayson woke up when he can't feel Sandra beside him. Bigla siyang nakaramdam ng pangamba kung nasaan ang asawa. Tinuko niya ang kusina at nakahinga siya ng maluwag nang makita si Sandra na nakangiting nagluluto. He looks at her and smiled. Hindi niya maintindihan na hahantong siya na sobrang mahal na niya si Sandra. He just realized that he can't live without Sandra on his side. Doing stuffs he both likes and hates. But he doesn't mind. As long as she enjoys it, he's happy too. Tumigil lang si Sandra sa ginagawa. Niyang makita niya si Grayson. Lumapit siya rito saka naman humalik sa labi nito. What's that? Food. Sagot nito saka siya pinaupo. Tahimik naman siyang umupo saka tinitignan si Sandra sa ginagawa niya. I learned this from Manang Rosa. Hindi ko alam kung anong tawag, basta masarap siya na maasim. Wika niya, saka kumuha ng 2 bowls at nilagyan niyon, saka binigay kay Grayson ng isa. It tastes good. Puna ni Grayson habang humihigop ng sabaw. Nakangiti naman si Sandra na tumingin sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, ay dumiretso sila sa labas. They were both watching movies sa TV na naroon gamit ang CD. Nakayakap na muli si Sandra sa binata. She was scared sa pinapanood nila, kahit maliwanag dahil umaga pa. Pero nakasiksik pa rin siya na parang bata.
Wanna go swimming? Nagliwanag naman ang mukha niya, saka ini-off kaagad ang movie. Nauna nang tumayo si Grayson. When he stood up, Sandra jumps into his back. Natawa na lang siya sa inasta nito. Dahan-dahan siyang lumabas sa cottage, saka sakay sa likod si Sandra na nilusong ang tubig. We can go over there. Wika ni Grayson. Sandra knows how to swim, but she's afraid lalo na at may kalakasan ng alon. Dito na lang, pakiusap niya. Hindi naman nakinig si Grayson at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa balikat na nito ang tubig. Ayoko na, balik na tayo. Wika ni Sandra. Pero hindi nakinig si Grayson. Hinina siya nito sa ilalim na bahagi ng dagat. Sa kahawak-hawak ang bewang nito. Nakayakap naman ang kamay ni Sandra sa leeg niya. Tumitig ito sa kanya, saka hinalikan siya sa mga labi niya. Ilang sandali muna siyang nanatili sa tubig bago umahon. Naka-bridal carry na siya na dinala si Grayson sa cottage. Sandra woke up. A sun rays hit her face. Nakabukas kasi ang bintana nun, kaya natatamaan siya ng araw. She slowly stood up. Natanaw niya sa malayo si Grayson na nakaupo sa puno habang nasa malayo ang paningin. Is he still bothered? Or he leaves the city with something that bothers him? Lumapit na lang siya sa purse niya na naroon. She wants to go to Grayson. Nakita naman niya ang coat nito na nakasabit roon at kinuha niya ito. She felt something heavy in its pocket. Nang silipin niya ito, ay phone niya yun. Tinignan pa niya ito para masiguro. They were looking for it yesterday. Ito yung jacket na sinuot ni Grayson nang pumunta sila rito. Did he know it was here all the time? Pero imposible naman. He even helps her looking for it. Naguguluhang tumingin si Sandra sa kinaroroonan ni Grayson. Did he lie to her? But why? She was bothered when she heard a chopper approaching. She can still believe na itinago nito ang phone niya. Pilit niyang iwanak siyang naisip, pero pilit pa rin bumabalik ang katanungan sa isip niya. A chopper landed on the seashore, and someone gets out from it. It was Raven. Tumingin lang siya sa mga ito na nag-uusap. Ilang sandali pa, ay tumatakbo na palapit sa cottage si Grayson. Binalik niya ang coat sa nilalagyan at bumalik sa kwarto. She pretended to be asleep as Grayson enters the room. He sat beside her and caressed her face. Is this what she so afraid of? Nilingon niya ito and she saw Grayson was confused and sad. Umayo siya ng upo. She tried to keep her emotions, pero kusa itong lumabas. I'll be leaving, but I'll promise I'll be right back. Paninigurado nito. She didn't respond, but just stares at him confused. I'll tell the caretaker para samahan ka. Dagdag nito. No need, I can take care of myself. Cold na wika niya. All of a sudden, she felt uneasiness. Darling, don't be like this, please. I'll promise I'll be right back. I'll come back tomorrow. Just wait me here, okay? Hindi na umimik si Sandra at nakatingin lang dito. Pinipigilan niya ang sarili na huwag maiyak. Sandra. Wika nito saka yumakap sa kanya. He kissed her first before leaving the room. Tell me God that I'm wrong. Naisip niya na lang bigla ang bumubuo sa naisip niya. After she hears the private chopper of Grayson flew away. Her tears fall. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. All her feelings mixed up at hindi niya alam kung alin doon ang iniiyakan niya. Buong maghapon siyang nanatili sa kwarto, thinking about what she was thinking earlier. That's confusing her. She became sensitive again this time. Nagising si Sandra nang marinig ang papalapit na tunog ng speedboat. Did Grayson come back? Nagmamadali siyang bumaba at lumabas ng cottage. She was too weak dahil hindi siya nananghalian at hapunan. Tubig lang ang iniinom niya. She was still bothered by those blurry thoughts. She waits till the speedboat comes closer. The speedboat stops on the shore, and she was stunned as to realize who's riding it. Two persons, as she was like shaking and about to collapse as they're approaching to where she stands. Hey honey, how are you? Malumanay na tanong ni Thea. Tumango naman si Raven bilang tugon, saka lumapit ang babae sa kanya at humalik sa pisngi niya. Aaminin ni Raven na simula pa pagkabata, gusto na niya ang isang Thea Bautista. Hanggang sa mag-high school siya, ay ito pa rin ang tinitingala niya. Makalipas ang ilang taon, akala niya hindi na niya makikita pa ang babae. Ngunit na makapagtapos siya ng kolehiyo.
Agad niya itong nakita sa isang magazine. Gusto niya itong lapitan, ngunit hindi niya magawa dahil kasintahan na ito ng boss niya. Raven, kapag hindi mo binayaran ang utang mo na 2 milyon, alam mo na kung anong mangyayari sa pamilya mo. Naalala niyang paalala sa kanya ng isa sa inutangan niya dahil minsang nang naloko siya at nawili sa sugal, kaya malaking halaga ang nawala sa kanya. At kailangan niya pang bayaran ang 2 milyong inutang niya sa may-ari ng kasino. Nang malaman ng isang Thea Bautista ang lahat, pinangako nito sa kanya na tutulungan siyang makabayad, basta papayag siyang tutulungan niya ang babae sa gagawin nito. Ayaw ni Raven na kumuha ng pera sa boss niya dahil malaki ang utang na loob niya rito, kaya wala siyang ibang magawa kundi ang pumayag. Dahil nangako si Thea sa kanya, nabibigyan siya ng halagang kakailanganin na may kasamang interes kapag magtatagumpay sila. Honey, I never thought you'd help me, and yes, we made it. I am happy for our success. Cheers! Nakangiting wika ni Thea. Pilit na ngumiti si Raven at ininom ang alak na nasa baso. After this, sinisiguro ko na makakabayad ang babaeng yon sa mga nagawa niya sa akin. Galit na wika nito. Labag na sa kalooban ng isang Raven ang plano ni Thea, pero wala na siyang atrasan dahil nasimulan na niya. Kapag aatras siya ay siguradong siya ang sasalo ng lahat ng kasalanang nagawa nilang dalawa. Sa mukha pa lang ng isang Thea, alam niyang hindi ito agad-agad matitinag. Patawad, Sandra. Kapag natapos na to, babawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo ni Grayson. Nasabi na lamang niya sa sarili. Mr. Martinez, totoo ba ang kumakalat na balita na na-bankrupt ang kumpanya at kinuha ng asawa mo ang mahigit 3 bilyong piso? Tanong ng reporter sa kanya nang makababa siya sa lobby ng kumpanya. Maraming mga reporters ang nagkukumpulan doon, kaya agad siyang pinalabutan ng mga bodyguards ng pamilya niya papasok. Nasaan po ba ang inyong asawa? Nagtatago na ba siya matapos makuha ang pera? May alam po ba kayo sa kinaroroonan niya? Sunod-sunod na tanong ang naririnig niya habang naglalakad patungo sa venue ng gaganaping press conference. This way, boss. Uwi ka na, Johnny. Saka siya sumunod dito habang pinipigilan ng mga bodyguards ang mga reporter na dumugin siya. Everyone, please sit down and remain silent. The Chief Executive Officer of Martinez Companies are here. Anunsyo ni Raven. Saka naman natahimik ang mga nasa paligid. Umakyat si Grayson sa entablado. Saka umupo sa katabi ng inuupuan ni Raven. Inanunsyo naman ni Raven na magsisimula na ang conference at isa-isang nagtaas ng kamay ang mga reporter. Saka isa-isa sinagot ni Grayson ang mga yon. Lahat ng katanungan nila ukol sa naging problema ng kumpanya ay sinagot niya. Mr. Martinez, totoo ba na nagkaroon ng nakawan ng malaking halaga ang inyong kumpanya? Oo, pero sa ngayon iniimbestigahan pa namin ang nangyayari. Next, wika ni Raven. Mr. Martinez, ayon sa kumakalat na alegasyon tungkol sa pagkakabankrupt ng kumpanya, ay may kumakalat na balitang ang asawa niyo raw po ang kumuha ng pera. Tungkol sa bagay na yan, hindi kami sigurado. Inosente ang asawa ko at alam kong wala siyang kinalaman. Hanggang ngayon, patuloy pa rin naming inaalam kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagkawala ng malaking halaga sa kumpanya na naging sanhi ng pagkabankrupt nito. Mr. Grayson, totoo ba ang larawan na to? Tinignan niya ang larawang nag-flash sa screen na may pirma ni Sandra ang sulat na milyon-milyong proyekto at pirma ni Sandra na inilipat sa pangalan nito ang bilyong halaga ng pera. Nagbulong-bulungan naman ang iba, saka siya napayuko na lang. Something is wrong. Alam niyang may mali, at sa likod nito ay may nakikinabang. Bakit ginamit nito ang pangalan ni Sandra? Alam niya sa kanyang sarili na inosente ang asawa niya. Totoo ba to? Tanong ng reporter. Makukulong ba ang asawa mo? Ano ang plano ninyo? Nasaan ang asawa mo? Kaya ba niya to kinuha dahil sa kagustuhan niya sa sarili? Dahil isa siyang hindi tunay na anak? Ampon ba ang pinakasalan mo, Mr. Martinez? Sunod-sunod na tanong ang naririnig ni Grayson, kaya wala na siyang maisagot. Magsitahimik ang lahat. Biglang nagsalita ang chairman sa likuran nila at napalingon ang lahat doon. Chairman Martinez, magandang araw sa inyong lahat. Bati nito, saka umakyat sa entablado at umupo sa tabing upuan ni Grayson. Tinapik muna nito ang balikat ni Grayson bago nagsalita. Ang aking apo at si Sandra de Guzman ay ikinasal
dahil sa kasunduan namin ng aking kasosyo sa negosyo, si Mr. Ramos de Guzman, one of the famous business tycoon in the country. Alam kong kilala ninyo siya. He was the father of my son's wife. Ang aligasyong nangyari sa kumpanya ay walang kinalaman sa kanya at sa apo ko. Isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari at aking ipinapangako na sa harapan ninyo mismo, aking isisiwalat ang totoong pangyayari sa aking kumpanya. Nais kong alisin ninyo sa inyong isipan ang hindi magandang pagbibintang sa asawa ng aking apo. Ang larawang inyong ipinakita ay hindi nagpapatunay na may kasalanan si Sandra. Isang kasalanan ng pagbibintang at isang kasalanan ng pagdaya sa kumpanya, kung saan isa sa mga empleyado rito ang may pakana ng lahat ng ito. Anong ibig niyong sabihin, Chairman? Sa ngayon, hindi muna ako sasagot sa mga tanong ninyo. Sa susunod na araw, ay siguradong akin ang mahuhuli ang ahas na pinagkakatiwalaan ko. Pero kinagat pa rin ako. Nalilitong nakatingin si Grayson sa Chairman kung ano ang tinutukoy nito. Naguguluhan siya at gusto niyang malinawan. Tapos na ang pagtitipo na ito. Wika ng Chairman, saka tumayo. Sumunod na rin si Grayson at pareho silang binakuran ng mga gwardya para hindi malapitan ng mga reporters. Grandpa, what do you mean? Sinong ahas ang tinutukoy mo? Naguguluhan pa rin si Grayson kahit nakaupo na siya sa opisina ng lolo niya. Masyado kang mabilis magtiwala at hindi pinapansin ang nasa paligid mo. Hindi ako pumunta ng Hong Kong. Nagpapanggap lang ako para mahuli ang ahas na tumutuklaw sa iyo patalikod. Ngayong alam ko na kung sino. Mapapanatag na ako. Grandpa, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan, kayo ni Sandra. Hanggang kaya ko kayong ipaglaban, ipaglalaban ko kayo. Seryoso na saad ng lolo niya. Salamat, Grandpa. Nasaan si Sandra? Nasa resort ni Mama. Doon ko muna siya dinala. Sagot niya. Tumango naman ang Chairman, saka tinapik siya sa balikat. Puntahan mo muna ang opisina mo. Siguradong nagkukumpulan na sa conference room ang mga investors at directors. Tumango naman si Grayson, habang naiwan na nag-iisip pa rin ng Chairman. Sino ang biglang dumating sa resort na hindi inaasahan ni Sandra? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.